Punta naman tayo sa balitang entertainment. Eto na. Ahay! Masaya at proud sa kanyang Miss Universe journey si Atisa Manalo. Bakit ako hindi? Chika na. Ang dami kasi controversy. Mamaya na nga yan. Ano ba yan? Masaya Oh at my God. Sabi ni Atisa, nakaka-proud na i-represent ang Pilipinas kahit hindi niya naiuwi ang corona. Tanggap din daw niya ang naging resulta ng kompetisyon. Ginawa niya naman daw ang best niya at hindi na niya kontrolado ang kinalabasan sa pageant. Bukod sa pagiging third runner-up, third place din si Atisa sa Beyond the Crown category. Pero alam mo, as a fan, feeling ko dapat mas mataas ang title ni Atisa. Wala lang. Hindi ko napanood yan kaya wala akong intelligent contribution sa usapin Siyempre, yan. tumigil ang mundo namin Oh sa my Malacanang at nakatuto kami sa Miss Universe, lalo na nung nag-Q&A. At maganda talaga ang performance ni Miss Philippines. Nakaka-proud. Oo, pero alam mo may basis yung yung sentiment mong hindi ka masaya. Kasi hindi pa rin tapos ang kontrobersya ng umano'y Yan na nga. dayaan sa Miss Universe. Nagbitiw si Olivia Yase ng Cote d'Ivoire o Ivory Coast bilang Miss Universe Africa and Oceania. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang gusto niyang manatiling tapat sa kanyang values. Umapila rin si Yase sa Black, African, Caribbean, American at lahat ng Afro-descendant communities na patuloy na ilaban ang kanilang presensya at boses. Samantala, sinabi ni Miss Universe Organization President Raul Rocha na hindi nanalo si Olivia Yase dahil sa kanyang mahinang passport. Nagalit dyan si Miss Guadalupe Ophelie Mezino at dinipensahan si Olivia. Kawalan ng respeto raw ang rason ni Raul na weak visa. Tinawag niya rin niyang racist excuse. Wala pa namang sagot dyan si Raul Rocha. In fairness kay Ivory Coast, ang ganda rin ng performance niya. True. Wala lang, di ba? Eto na! Mukhang naghahanda na ang BTS para sa kanilang comeback. Sa kanyang Instagram, pinost ni RM ang snapshot sa kanilang dance practice. Spotted sa picture sina Suga, Jimin at Jungkook. Tila ba senyales sa pinaghahandaan nilang comeback? Sa ngayon, wala pang eksaktong detalye kung kailan ang kanilang reunion concert matapos ang kanilang military service. Sinong bias mo? Yeah. Si V. Oh. Hindi kasi nga lagi ko sinasabi, si V kasi yung napanood ko doon sa Warang. And since then, nagustuhan ko na siya kasi very talented. Umaarte rin. Pareho kayo ni Jax. Si V rin ang bias niya. Pero diba? kami ng mga anak ko, Jimin kami. Tsaka Ganun Jungkook. ba? Oo. Okay. Cute naman sila lahat. Anyway, nagmarka sa kasaysayan ang K-pop group na 17 bilang unang K-pop act na nag-perform sa NPR Tiny Desk live sa Washington, D.C. 5 miyembro lang ang present at nag-perform. Yan ay sina Joshua, Mingyu, Sungkwan, Vernon at Dino. Pinakilig nila ang fans sa live versions ng Darling, To You, HBD, Hot at Very Nice. Ay, eto naman ang good news para sa mga kapatid natin. Maraming nakalinyang programa para sa Kapatid Network sa 2026. Mas pinasaya, mas pinabongga ang unveiling ng new Kapatid shows. Yung masaya. Kasama dyan ang mga best friend Eman na iikot ang kwento sa kabutihan. My best friend Eman. Ayun. Bibida dyan si Ay de las Alas na gaganap bilang isang madre. Uy, kakaiba ang role. Bibida rin dyan si Shaina Magdayaw na first time mapapanood sa Kapatid Network. Aabangan din ang The Kingdom series mula sa same movie na pinagbidahan ni Piolo Pascual. Mapapanood dyan sina Christine Reyes, Riza Senon, Sue Ramirez, Derek Ramsey at Papa P. Sigurado ring tututukan ng fans ang comeback teleserye ni Enrique Hill na The Secret in Prague. Makakasama niya dyan si kapatid star Andrea Brillantes. Sa mystery drama na Project Loki from Viva, mapapanood sina Dylan Minor, Jada Avanzado at Marco Gallio. Si Inigo Pascual naman ang bibida sa The Good Doctor, ang Philippine adaptation ng 2013 Korean drama. Uy, napanood ko yung Korean drama nito. Magsasama naman sa teleseryeng Hello Heaven sina Julia Barreto at Carlo Aquino,
Habang ang OG kapatid serye na Totoy Bato, Bagong Kabanata, tuloy pa rin kung saan bida ang mga bigating cast tulad ni Kiko Estrada, Claudine Barreto, Yula Valdez, Jano Gibbs at Jego Loizaga. Pero ito, hindi lang pala pangbalita sina Manong Ted at si Tito Lourdes Vera. Game na game din silang, eto yung kinukwento natin, Ayan na. kumanta at nakipag-rak-rakan kagabi. Sige pa ng sige, kahit na dumudumi. Sige pa ng sige, kahit na dumudumi. Sige pa ng sige, kahit na dumudumi. Ang isipan ng tao dito sa mundong ito, wala na bang remedyo? Ang ating mga ulo Ang Sabi husay. sa iyo pwedeng magtayo ng banda, naghahamon kay Mike Hanopol. Oo, pwede. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa Totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!